Kamusta ka, kaibigan? Bago tayo magsimula sa ating kwento ngayong gabi, hinga muna tayo ng malalim, huminga, at bitawan ang pagod ng buong araw. Ngayon, ito na ang oras mo para magpahinga. Walang kailangang tapusin, walang kailangang habulin. Pakinggan mo lang ang bawat salita, dahan-dahan, at hayaan mong dalhin ka ng kwento sa isang tahimik na lugar. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang maliit na tindahan sa isang payapang baryo at isang matandang lalaki na tinatawag nilang Lolo Tomas. Isang tindahan na hindi lang puno ng candy at kape, kundi puno rin ng alaala, pagmamahal at mga kwento ng puso. Handa ka na ba? Sige, pumikit ka na at makinig. Simulan na natin ang kwento ng tindahan ni Lolo Tomas. Sa isang maliit at tahimik na baryo sa bayan ng San Roque, may isang tindahan na hindi mo basta-basta mapapansin kung hindi ka mapagmasid. Wala itong malalaking karatula, walang makukulay na ilaw, wala ring mga sigaw ng buy one, take one, gaya ng nasa palengke. Pero kahit ganun, araw-araw ay may dumarating at umaalis doon. Ito ang tindahan ni Lolo Tomas. Si Lolo Tomas ay isang matandang lalaki, mahigit 70 na ang edad. Puting-puti na ang kanyang buhok at bahagya na ang kanyang paglakad. Mabagal siya, pero hindi siya mahina. Tahimik, pero hindi siya malungkot. Ang kanyang tindahan ay parang ekstensyon ng kanyang puso. Simple, maayos, at puno ng alaala. Tuwing umaga, bago pa man sumikat ang araw, gising na si Lolo Tomas. Bumabangon siya sa kanyang lumang kama na gawa sa kahoy. Maingat ang bawat galaw niya. Hindi niya minamadali ang kahit ano. Para bang sinasabi ng kanyang kilos na walang kailangang apurahan. Lahat may oras. Paglabas niya ng kanyang maliit na bahay, diretso siya sa tindahan na nasa gilid lang ng kanyang bakuran. Binubuksan niya ang mga bintana, isa-isa, habang lumalanghap ng malamig na simoy ng hangin. Mabango ang umaga ngayon, pulong niya sa sarili. Pinupunasan niya ang mga estante. Inaayos ang mga garapon ng candy, ang mga lata ng sardinas, ang mga lalagyanan ng kape, gatas, at sabon. Lahat ay may lugar, lahat ay may kwento. Ang mga bata, kapag dumaan, laging kumakaway. Lolo Tomas, sabay ngiti. Ngumiti rin siya, bagamat hindi palaging sumasagot. Minsan tumatangaw lang. Pero sapat na yun para maramdaman mong hindi ka niya binabaliwala. Hindi ito tindahan na para sa kita lang. Ito ay isang tindahan ng koneksyon, ng kwento, ng tahimik na pagmamahal. Isang araw, habang inaayos niya ang mga paninda, napansin niyang may batang babae na nakatayo sa labas. Hindi pamilyar ang mukha nito. Nakatsinelas lang. May hawak na lumang wallet. Nilapitan niya ito. Iha, gusto mo ba ng candy? Tumangulang ang bata, nahihiya. Anong pangalan mo? Tanong ni Lolo Tomas habang iniabot ang isang maliit na candy. Lina po, mahina. Pero malinaw ang sagot ng bata. Lina, magandang pangalan. Ikaw ba'y bagong lipat dito? Opo, sa dulo po ng kalsada, doon po sa may puno ng mangga. Tumango si Lolo Tomas. Ay, oo. Matagal nang walang nakatira doon. Malaki ang bakuran. Masarap mamalagi. Ngumiti si Lina. Mahilig po ako sa tahimik. Napatingin si Lolo Tomas sa bata. May kung anong lungkot sa boses nito. Hindi iyak, pero parang may kurot. Alam mo, sabi ni Lolo, ang tindahan ko, bukas hindi lang para sa mga gustong bumili. Bukas din ito para sa gustong magkwento. Hindi agad sumagot si Lina. Pero umupo sa upuan na kahoy sa labas ng tindahan. Tahimik lang silang dalawa. Wala munang kwento. Wala munang tanong. Minsan kasi, sapat na ang presensya. Dumaan ng isang matandang babae, si Aling Nida.
Lingguhang suki ni Lolo Thomas. Bumili siya ng kape at tinapay. "Uy, may bisita ka pala," bati niya. "Bago sa lugar." "Si Lina," sagot ni Lolo Thomas. Ngumiti si Lina, bahagya lang. "Maganda rito, Lina," sabi ni Aling Nida. "Tahimik, malapit sa bundok, mabait ang mga tao." Mas lalo na si Lolo Thomas. Para siyang tatay ng buong barangay. Nagpatuloy ang araw. Dumarating ang mga suki. Bumibili. Kumakain ng balot. Tumatambay. Kumukwento. Pero hindi maingay ang tindahan. May katahimikan itong parang yakap. Hindi mo mararamdaman ang pagod kahit mahaba ang araw. Si Lina, araw-araw na bumabalik. Minsan may dalang piso. Minsan wala. Pero hindi iyon mahalaga kay Lolo Thomas. Sapat na ang pagkukuwento niya. Tungkol sa kanyang nanay na laging pagod. Sa kanyang alagang pusang nawala noong nakaraan. Sa tanim niyang kamatis. Sa gusto niyang maging guro balang araw. At habang nagkukwento si Lina, nakikinig si Lolo Thomas. Hindi niya ini-interrupt. Hindi siya nagtuturo. Nakikinig lang siya. Buo. Kasi minsan, iyon lang talaga ang kailangan ng isang bata. Makinig ang isang matanda. Minsan isang hapon, bumuhos ang ulan. Malakas. Pero hindi siya malungkot. Mabagal ang bagsak. Parang musika. At habang nasa loob ng tindahan, si Lina at si Lolo Thomas ay nakaupo. Nakikinig sa ulan. May tasa ng mainit na kape. May tinapay sa pagitan. "Gusto ko po sana magsulat ng libro," sabi ni Lina bigla. Patingin si Lolo Thomas. "Tungkol saan?" "Tungkol sa tindahan niyo. Kasi parang hindi lang siya tindahan eh. Parang puso siya ng lugar." Ngumiti si Lolo Thomas. Mahina, pero punong-puno ng tuwa. "Kung ganon," sabi niya, "gamitin mo ang puso mo sa pagsusulat. Kasi iyon ang hindi nabibili sa kahit anong tindahan." Sa gabing iyon, umuwi si Lina na may baon. Hindi candy, hindi kape, kundi bagong pag-asa. At si Lolo Thomas, inaayos ang tindahan. Pinatay ang ilaw. At bago pumasok sa bahay, tumingin muna sa langit. "Salamat," bulong niya. "Sa panibagong araw, sa panibagong kwento." At ang gabi ay dumaan. Tahimik, malamig at payapa. Makalipas ang ilang araw, naging mas madalas na ang pagbisita ni Lina sa tindahan. Hindi na siya nahihiya gaya ng una. Dumadaan siya tuwing umaga bago pumasok sa paaralan at muli sa hapon, pagkatapos ng klase, minsan, kahit gabi, kung may problema siya, dumadaan siya, kumakatok lang ng marahan. At palaging binubuksan siya ni Lolo Thomas. "Hindi kailangan ng dahilan para bumisita," sabi ni Lolo minsan. "Minsan, sapat nang narito ka lang." Minsan isang tanghali, habang maagang nagsara ang tindahan dahil wala masyadong tao. Niyaya ni Lolo Thomas si Lina sa likod ng tindahan. "May ipapakita ako sa'yo," sabi niya. "May lumang kwarto sa likod. Hindi ito tindahan. Hindi rin kusina. Para siyang maliit na museo. Nandun ang mga lumang gamit ni Lolo Thomas. Lumang radyo. Mga laruan noong araw. Larawan ng kanyang pamilya. At isang kahong-kahoy na may kandado. Lahat ng istorya ng tindahang ito, sabi ni Lolo, nandito." Umupo silang dalawa sa sahig na kahoy. Malamig at mabango ang loob. Amoy kahoy. Amoy lumang libro. Amoy panahon. "Dati," panimula ni Lolo, "ang tindahan na ito ay sa tatay ko pa, si Lolo Ambo. Siya ang unang nagbukas ng tindahan dito sa baryo. Sako ng bigas, garapon ng asin, lata ng mantika na paninda namin noon." "Wala pa pong candy?" tanong ni Lina, nakangiti. "Wala pa, pero may lambanog," natatawang sagot ni Lolo Thomas. Nagpatuloy si Lolo. Isa-isa niyang kinuha ang mga bagay sa kahon. Isang laruang kahoy, kotse na gawa sa tansan.
Ginawa to ng kapatid ko, si Manong Eli. Mahilig siyang mag-imbento. Sumunod ay isang maliit na larawan. Babaeng may mahabang buhok, nakabestida. Siya si Elena, ang asawa ko. Matagal na siyang wala, pero araw-araw pa rin siyang kasama ko rito. Tahimik si Lina, napatingin sa larawan. Mahilig siyang magluto ng kakanin, kaya dati may putot kutsinta kami tuwing Sabado. Nabubuo ang buong baryo dito tuwing hapon. Lahat ng kwento, tawanan, iyakan. Dito nagaganap. Parang unti-unting lumalawak ang mundo ni Lina habang nakikinig siya. Hindi lang pala paninda ang laman ng tindahan, pati alaala, pati pagmamahal. Sa tuwing inaayos ko ang mga estante, hindi lang paninda ang nilalagay ko. Inaayos ko rin ang mga alaala. Pinipilit kong panatilihing buhay ang mga kwento ng nakaraan. Tumango si Lina, tahimik. Para siyang nabubusog kahit walang kinakain. Minsan, dagdag pa ni Lolo, ang buhay parang tindahan. May dumadating, may umaalis, may nawawala, may bumabalik. Pero ang mahalaga, bukas ka. Bukas? Tanong ni Lina. Oo, bukas sa bagong kwento, bukas sa bagong aral, bukas sa pagmamahal. Kasi kahit anong ilagay mo sa estante, kung sarado ang puso mo, walang halaga. Lumipas ang ilang oras. Nang bumalik sila sa harap ng tindahan, nandoon na si Aling Nida, si Mang Ben, at si Totoy. Pawang mga suki. Kumakaway. Hoy Lolo, kape nga dyan, sigaw ni Mang Ben. Si Lolo Tomas, sa kabila ng kanyang edad, ay mabilis pa rin gumalaw kapag may bisita. Inihain niya ang kape, tinapay, at biskwit. Si Lina naman ay tumulong. Tinuruan siyang magtimpla ng kape, maglagay ng suka sa mangkok, at magbalot ng candy. Pwede na ako tindera, biro ni Lina. Bukas, sagot ni Lolo, pwede mong kunin ang tindahang ito. Ha? Gulat ni Lina. Bakit hindi? Sabi ni Lolo. Hindi kailangang maging matanda para makinig, magmahal at magsilbi. Hindi kailangang may edad para magtindang may puso. Ngumiti si Lina. Pero sa likod ng angiti ay may kirot. Alam niya, darating ang panahon. Mawawala rin si Lolo Tomas. Kaya sinimulan niyang isulat lahat ng kwento. Araw-araw, pagkatapos ng klase, nagdadala siya ng notebook at ballpen. Isinusulat niya ang mga kwento ni Lolo tungkol kay Elena, si Manong Eli, kay Lolo Ambo, at pati na rin ang sarili niyang kwento. Ang takot niyang mawala ang mga taong mahalaga sa kanya. Minsan isang gabi, habang maulan, dumating si Lina na basang-basa. Ay iha, anong ginagawa mo rito? Sabi ni Lolo. May kailangan po akong ikwento. Hinubad ni Lina ang tsinelas at umupo sa may pasukan ng tindahan. Bit-bit ang notebook. Binasa niya ito. Sa likod ng tindahan ni Lolo Tomas, may lihim. Hindi ito sekreto. Isa itong alaala. Isa itong pahina ng kasaysayan na hindi na isulat sa aklat, pero na isulat sa puso. Tahimik si Lolo Tomas habang nakikinig. Malayo ang tingin. Parang narinig niya ang boses ni Elena, ang tawa ni Manong Eli, at ang tinig ng batang Lolo Tomas. Naiiyak po ako minsan kapag nagsusulat, sabi ni Lina. Sige lang, sagot ni Lolo. Luhang may kasamang alaala ay parang ulan. Panandalian lang, pero may naiiwang preskong damdamin. Nagtagal sila ng halos 1 oras doon. Walang kuryente dahil sa ulan, pero may kandila. Sapat ang liwanag, sapat ang katahimikan. Pag-uwi ni Lina, tinanong siya ng kanyang nanay, galing ka na naman kay Lolo Tomas? Opo. Anong meron doon? Wala po, pero sa wala niya, natututo akong makinig. Mabilis lumipas ang mga araw sa baryo ng San Roque. Tahimik pa rin ang paligid. Ang mga puno ng mangga sa dulo ng kalsada ay patuloy na nagbibigay ng lilim.
Ang mga ibon ay naglalambingan tuwing umaga. At ang mga suki sa tindahan ni Lolo Tomas ay hindi kailanman nawawala. Pero sa gitna ng ganitong kabagalan ng buhay, dumarating pa rin ang pagbabago. Dahan-dahan nga lang. At isa sa mga pinakamalaking pagbabago ay nang simulang bigyan ni Lolo Tomas ng responsibilidad si Lina. "Bukas, ikaw muna ang magbabantay," sabi niya isang araw. "Ha? Ako po? Mag-isa?" tanong ni Lina. Gulat pero sabik. "Hindi kita iiwan. Nandito lang ako sa likod. Pero gusto kong maranasan mong magbukas ng tindahan. Mula umpisa hanggang hapon." At ganoon nga ang nangyari. Kinaumagahan, maagang gumising si Lina. Inayos niya ang buhok, nagsuot ng malinis na damit, at tinahak ang kalsadang pamilyar sa kanya, ang papunta sa tindahan ni Lolo Tomas. Si Lolo ay nakaupo sa pasamano, nakangiti. "Handa ka na?" ngumiti si Lina. "Opo." Binuksan nila ang tindahan. Isa-isang inangat ang mga kurtina. Inayos ang mga garapon. Tinimpla ang unang kape ng umaga. Inilabas ang upuan, bas para sa mga suki. Pag may tanong sila, sagutin mo lang ng tapat at may ngiti, payo ni Lolo. Pag di mo alam ang sagot, sabihin mong babalikan mo sila. Hindi kailangang magkunwari na alam mo ang lahat, tumango si Lina. Sa loob-loob niya, para siyang tinuturuan hindi lang magtinda, kundi kung paano humarap sa mundo. Dahan-dahan, may tapang, at may kababaang loob. Ang unang dumating ay si Aling Rosa. Bitbit ang kanyang anak na si Miko. "Uy, Lina, ikaw na ngayon ang tindera, ha?" Masayang bati ni Aling Rosa. "Opo," nakangiting sagot ni Lina. "Anong bibilin niyo po?" "Yung kape at tinapay na paborito ko, gaya ng laging kinukuha ko kay Lolo." Kahit kabado, maayos na ihain ni Lina ang order. Maingat ang galaw niya, parang natutunan niya na talaga ang ritmo ng tindahan. At habang pinagmamasdan siya ni Lolo mula sa gilid, tila ba unti-unting may ipinapasa sa kanyang mas mahalaga pa sa tindahan, ang tiwala. Makalipas ang ilang linggo, tuwing araw ng Sabado, ay si Lina na talaga ang nagbabantay ng buong araw. Ginagawa niya ito hindi dahil utos, kundi dahil may koneksyon na siya sa lugar. "Lolo," tanong niya isang hapon, habang sabay silang kumakain ng lugaw sa gilid ng tindahan, "bakit niyo po talaga ako pinapabantay dito?" Ngumiti si Lolo Tomas. "Kasi may mga kwento na hindi ko na kayang ikwento. Pero alam kong kaya mong ituloy. Pero hindi po ako manunulat. Hindi kailangang maging manunulat para magkwento. Basta marunong kang makinig at marunong kang magmahal, kusa na yang lalabas." Dito niya muling naramdaman na hindi lang tindahan ang pinapamana sa kanya ni Lolo, kundi ang buong puso ng baryo. Minsan, habang tahimik ang hapon at may konting ambon sa labas, dumating si Mang Ben. Hindi siya gaya ng dati. Medyo mas tahimik at may lungkot sa mata. "Lolo," sabi niya, "pwede ba akong makiupo?" "Pwede, Ben. Halika. May lugaw pa rito." Umupo si Mang Ben sa tabi ni Lolo at ni Lina. Tahimik lang siya sa umpisa. Pero makalipas ang ilang minuto, nagsimulang tumulo ang kanyang luha. Pumanaw na si Mrs. Mahinang sabi niya, "Kaninang umaga, sa ospital sa bayan." Tahimik. Walang nagsalita. Si Lolo, marahang inilapit ang kamay kay Ben at tinapik ang balikat nito. "Pasensya na. Di ko alam kung saan ako pupunta. Pero napunta ako rito." "Okay lang yan," mahinang sagot ni Lolo. "Dito ka muna. Hindi mo kailangang magsalita. Pahinga ka lang." Sa mga oras na iyon, naramdaman ni Lina ang tunay na kahulugan ng pagiging tindahan. Isa pala itong kanlungan. Isang tahanan kapag nawawala ka sa sarili mong bahay. Sa mga sumunod na araw,
Naging mas malapit pa si Lina kay Lolo Tomas. Pinag-uusapan na nila hindi lang ang tindahan, kundi pati ang buhay, pati ang kamatayan, at kung paano ito ay bahagi lang ng mahabang kwento. Lahat ng bagay ay may wakas, sabi ni Lolo habang sila ay nag-aayos ng mga plastik ng asukal. Pero ang ganda sa kwento ng buhay, may pagpapatuloy, may susunod na tagapagsalaysay. Paano niyo po nalalaman ang mga ganitong bagay? Tanong ni Lina. Hindi ko alam, sagot ni Lolo. Pero habang tumatanda ka, matututo kang makinig sa mga tahimik na bahagi ng buhay at doon mo maririnig ang mga sagot. Nagpatuloy sila sa pagtatrabaho. Wala nang tanong, wala ring sermon. Basta sabay na ginagawa ang mga bagay, tulad ng dati, pero mas may lalim. Isang araw, hindi dumating si Lolo Tomas sa umaga. Pagsapit ng alas 7, si Lina ay nakaupo na sa harap ng tindahan. Inayos niya ang mga paninda. Binuksan ang tindahan. Pero sa likod ng isip niya, nagtatanong siya, bakit kaya di pa bumababa si Lolo? Alas 8 na, alas 9. Wala pa rin. Nagpa siya si Lina na puntahan ang bahay ni Lolo. Pagbukas niya ng gate, tahimik ang paligid. Tinawag niya, Lolo Tomas. Walang sumagot. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan. Nakabukas ito. Pagpasok niya, nakita niya si Lolo Tomas sa duyan. Nakapikit, hawak ang isang maliit na larawan. Si Elena. Nilapitan siya ni Lina. Maingat. Lolo, mahina niyang tawag. Dumilat si Lolo Tomas. Mahina ang kanyang boses. Lina? Opo, ako po ito. Napagod lang po kayo. Ngumiti si Lolo Banayad. Siguro, napagod, pero masaya. Umupo si Lina sa tabi niya. Tahimik silang dalawa. Lina, sabi ni Lolo, kung sakali mang di ako magising balang araw, gusto ko malaman mong sa'yo na ang tindahan. Naku, wag naman po. Nangingilid ang luha ni Lina. Hindi ito paalam. Paalala lang na minsan ang puso ng isang lugar ay pwedeng ilipat at ikaw ang puso ngayon. Humawak si Lina sa kamay ni Lolo. Hindi po ako handa. Walang handa sa pagkawala. Pero may mga taong tumatayo sa gitna ng sakit at pinipiling ipagpatuloy ang pagmamahal. Isa ka doon. At sa katahimikan ng hapon, tila ba tumigil ang oras? Hindi pa iyon ang huling gabi ni Lolo Tomas. Pero mula noon, unti-unting ipinasalin niya kay Lina ang lahat. Mga listahan ng paninda, suki list, at kwento ng bawat sulok ng tindahan. At si Lina, unti-unti ring lumalakas. Hindi sa katawan, kundi sa puso. Lumipas ang mga buwan na tila isang mahabang paglalakad sa ilalim ng lilim ng puno. Ang mga araw sa baryo ng San Roque ay nanatiling payapa. Si Lina, sa edad na 10, ay tila tumanda ng bigla sa damdamin at isipan. Hindi dahil sa hirap, kundi dahil sa lalim ng mga natutunan niya mula kay Lolo Tomas. Tuwing umaga, siya na ang unang nagbubukas ng tindahan. Siya na ang nag-aayos ng mga candy, ng mga garapon, ng tinapay at kape. Minsan, natutulala na siya habang inaayos ang estante. Parang naririnig pa rin niya ang boses ni Lolo sa kanyang likod. Mas okay kung ang candy ay magkakatabi ang kulay. Nakakatuwa sa mata. Napapangiti siya sa alaala. Si Lolo Tomas ay hindi na kasing lakas tulad ng dati. Mas madalas siyang nasa duyan, nakatanaw sa malayo. Pero sa kabila nito, hindi na bawasan ang liwanag sa kanyang mga mata. Doon pa rin ang banayad na tapik ng pag-asa. Lina, sabi niya minsan habang sila'y sabay na nagmemeryenda, nararamdaman ko na. Malapit na akong humimlay. Wag naman po, sagot ni Lina. May halong pakiusap sa kanyang boses. Hindi ito masama, sagot ni Lolo. Tingnan mo ang puno ng mangga. Tuwing taglagas, nalalagas ang dahon. Pero hindi siya natatakot.
kasi alam niyang tutubo ulit. Hindi sumagot si Lina. Pinisil niya lang ang kamay ni Lolo. Minsan isang gabi, matapos magsara ng tindahan, nagpasya si Lina na manatili muna sa bahay ni Lolo Tomas. May kung anong pakiramdam siyang ayaw niyang umalis. Naglatag siya ng banig sa tabi ng duyan ni Lolo. Tumulog siya habang nakikinig sa paghinga ng matanda. Kalmado, mabagal, parang lumang awitin. Kinabukasan, sa unang liwanag ng araw, naalimpungatan si Lina. Agad siyang tumingin sa duyan. Tahimik, walang kilos. Nilapitan niya si Lolo Tomas. Nilapat ang palad sa kamay nito. Malamig. Hindi siya nagsalita. Hindi siya sumigaw. Tumulo lang ang luha niya, dahan-dahan, parang ulan na walang kulog. Ang buong baryo ay natahimik sa balita. Si Lolo Tomas, ang puso ng tindahan, ang tagapagsalaysay ng kwento ng barangay, ay namaalam na. Sa araw ng purol, ang tindahan ay isinara. Sa halip, ginawang lugar ng pag-alala. May larawan ni Lolo Tomas sa gitna. Pinalibutan ng mga garapon ng candy, biskwit, tasa ng kape, at mga liham mula sa mga suki. Si Lina, sa kanyang murang edad, ay nagbasa ng maikling liham sa harap ng lahat. Hindi po ito paalam. Kasi, ang mga tulad ni Lolo Tomas, hindi nawawala. Nananatili po siya sa bawat kwento, sa bawat tawanan sa tindahan, sa bawat kape sa umaga. Maraming salamat po, Lolo. Dahil minahal niyo kami kahit hindi kami inyong anak. Dahil pinakinggan niyo kami kahit hindi kami marunong magpahayag. Ang tindahan niyo po ay tahanan naming lahat. At sa puso ko, palagi kayong nandoon. Tahimik ang mga tao. Pero sa katahimikan na iyon, puno ng paggalang at pag-ibig. Makaraan ng ilang linggo, muling bumalik sa normal ang takbo ng baryo. Pero isang pagbabago ang napansin ng lahat. Ang tindahan ay muling nagbukas sa ilalim ng bagong pangalang isinulat sa maliit na kahoy sa itaas ng pinto. Tindahan ni Lolo Tomas, alay ng isang batang mahilig makinig. Si Lina, na ang bagong tagapangalaga ng tindahan. Bata pa siya. Oo, pero marunong na siyang makinig. Marunong magtimpla ng kape. Marunong ngumiti sa mga suki. At higit sa lahat, marunong siyang magkwento. Tuwing Sabado, nagsisimula siyang magbasa ng mga kwento mula sa kanyang notebook. Ang mga bata ng baryo ay nauupo sa upuan sa labas. Ang matatanda naman ay sumisilip habang naglalakad. At habang binabasa ni Lina ang bawat pahina ng libro, tila ba naririnig sa hangin ang tinig ni Lolo Tomas. Banayad, mabagal, at puno ng pagmamahal. Maraming taon ang lumipas. Lumaki si Lina, naging guro, naging manunulat, pero hindi niya kailanman iniwan ang tindahan. Nandoon pa rin siya tuwing hapon. Hindi na bata, pero ang puso niya, gaya pa rin ng batang minsang tinuruan ni Lolo Tomas kung paano makinig at magmahal. At sa bawat garapon ng candy, sa bawat tasa ng kape, sa bawat tahimik na sandali sa tindahan, naroon pa rin si Lolo Tomas, tahimik, nakangiti, nagbabantay. Tapos na ang ating kwento. Tahimik na ulit ang baryo ng San Roque. Nasa duyan na si Lolo Tomas, nakatanaw sa bituin. At si Lina, tahimik na nakaupo sa tindahan, handang makinig sa susunod na kwento ng buhay. Sana'y dinala ka ng kwentong ito sa isang lugar ng kapayapaan. Sana'y naalala mo kung gaano kahalaga ang makinig at gaano kabuting paalalahanan ng sarili na may mga kwento sa bawat tahimik na espasyo. Ngayon, hayaan mong dalhin ka ng antok. Pahinga ka na. Nandito lang kami, sa likod ng isang kwento, handang samahan ka sa mga gabi ng pagninilay at katahimikan. Matulog ka ng mahimbing. Hanggang sa susunod nating kwento. Magandang gabi.